So hello mga kalangga, welcome back muli sa ating munting channel. Ito po muli si Roel of Malalag, and if you are new to my YouTube channel, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. Also po kay Langga Rachel Morales, and syempre sa ating mga kasamahan po dito kay Kuya Victor Vlogs, John Lindon Official, Agilang Bukid, and kay Kenneth Vlog, no. So ngayong araw nito mga kalangga ay kasama po natin yung grupo, no. Ayun po yung Young Raw Boys mga kalangga. Ayan. Okay kaway. Ayan. So ngayon mga kalangga, nandito po tayo sa isa po sa ating tinutulungan po mga kalangga, no, at isa po sa miyembro po ng Rochelle Scholar. Siya po ay si Maybel, no. Ngayon po gusto po ni Tita Francisca na mabisita po sila. Kaya ngayon Saturday mga kalangga, wala pong pasok. Nay, maopyang maudto. Ay, hello po. Kumusta? Maniudto ta. Yan po yung pagkain niya ngayon, Kuya. Kumusta Maybel? Okay lang po. Iyan. Wala kayong pasok ngayon, di ba? Wala. Kumusta man po kayo, tatay? Okay, sir. Okay lang naman. Nanay, kumusta po? Okay, sir. Saan yung mga kapatid mo? Naglalaro doon sa... Sa kabilang purok. So, ay mga kalangga, nagbalik po ako dito sa kanila. Kasi yun nga, gusto po malaman ni Tita Francisca yung kalagayan nyo dito. So, kumusta na yung pag-aaral mo? Okay lang po. Ito talaga yung pagkain nyo ngayon? Ha? Kayo ng umaga? Isa din, ganito din? Oo. Wala kayong bigas ngayon, tatay? Turot-turot na? Turot na, sir. Kailan lang po naubos? Kano sa aram mo nakatilaw ka ng bugas dyan? Tapos po Paggabi po. Agahapon. So, kaya mga kalangga, at talagang ito po yung kanilang pinaka substitute po sa kanilang pagkain na bigas mga kalangga, ano? Kumusta naman yung pagkain yan, Maybel? Okay Minsan lang. sa boarding house mo, ganito yung kinakain mo? Ay, may bigas ka doon? Oo po. Pero pag umuwi ka dito, naninibago ka. Kumbaga nasanay ka doon na ilang araw, puro masasarap yung pagkain mo doon. Hindi Hindi po, naman. kuya. Hindi. Anong karaniwang inuulam mo? Doon? Oh. Ano po? Noodles at Sardinas. sardinas po. Yun yung mga, talaga, mga basic talaga ng mga pagkain pag nagbo-board ka. Di ba? Kumusta naman yung mga anak mo, tay? Yung panganay niyo po. Kumusta pong balita doon? Well, sir, ni sakit akong panganay, nanawag akong bata. Yung nasa Davao. Yeah. So nagtawag po sila sa inyo. Bakit daw po? Bakit nagkasakit? Kung sir ka sipon, ubo. Gikapoy na po siguro, kuya. Siguro Working student. na-overfatigue siguro. Yeah. Yung siya nga, pa, kuasa, kunin sa Davao. Gusto niya magpaano doon, pasundo. Pasundo. Yeah. Pagkuhan sir, nanawag na po nga ni Pero check up na ko siya kuhan. tanggal ang magnet sa Clinic? Ang magnet sa sakit. Taga na siya kuhan, tambal. Yeah. Siyempre ako ginikanan na balaka ko ato ngayon. So kailan na po nag-contact po sa inyo, kuya? Matagal na po. Martes sir. Martes. Ngayon Sabado na. Kumusta naman po ngayon? May update kayo doon sa anak mo? Diba, ano po kuya, naghihintay po siya sa akin. Naghihintay. Ako ngayon kuya, napapasalamat din po ako dahil in-invite ako sa tourism sa city na Oo. mag-model po dahil may talent fee po, and then yung pera po na makukuha ko ano ko po sa kapatid ko po. Itutulong mo sa kapatid mo. So gusto niya na umuwi dito sa inyo? Oo, kasi siyempre na na yun, baga na sobrang sa trabaho. Diba? Kasi nga working student yung mga kalangga. Yun nga, nakakapagod doon. Minsan po ganun na malayo din po sa pamilya. Kaya gusto niya na umuwi muna sa inyo. Oo po. Kaya yung kinita mo sa pagmo-model mo, yun yung ibibigay mo kay papa mo. Oo po. Para mapuntahan yung kapatid mo. Oo po. Sa 29 pa po siguro makukuha yung pera po. So may talent fee na binigay, yung tourism dito sa Bukidnon. Magkano naman yung May alam ka?
Hindi, wala pa po. Kumbaga malalaman niyo din yan pagka 29. So, paano ka nakuha dun sa sa tourism? Paano ka nakilala nila? Siguro po dahil sa social media din po at kinuha din po nila ako noon na mag-represent ng Valencia po sa Laga ta Bukidnon po. Yung mga kalaban mo dun, mga iba't ibang lugar, Taga Valencia. Valencia yan din. Valencia. So, mabuti nakilala ka nila. So, nagiging platform na yun para magkaroon ka ng baga sideline. Oo po. Diba? Kumusta naman yung experience? First time mo ba yun? Na First time ko model? Ano yun, may sinusuot kayo tapos sino-showcase nyo? Oo po. Saan banda? Sa indigenous na po. yung festival? Oo. Kasi dito may Gakit Festival, Festival. Kasi may festival dito mga kalangga sa Bukidnon at yun nga maraming mga activities regarding po yun sa related po yun sa mga kultura dito, sa tradition. So ang hina-highlight dito mga kalangga is kagaya po nila Mabel na mga katutubo. So yung mga sumali doon, mga kinuha, mga katutubo din. Hindi. Ay hindi. Tatlo lang po. Tatlo lang kayo ng mga katutubo. So ano yung feeling na ganun na talagang blessing in disguise din na naisali ka doon tapos si kapatid mo na kailangan pala ng doon. Ano yung feeling na makakatulong ka na sa pamilya mo sa ganyang paraan lang? Masaya po. Nawa ka din sa kapatid mo, Oo. sa ate mo? 3 taon na po kasi siyang nag-working student. Anong year na siya? 2nd year po. So 3 years doon pa rin siya nagtatrabaho. Oo. Kano-ano niyo yun? Yung pinasukan niya? Hindi po. Hindi niyo kilala? Hindi. So mabuti tumagal siya ng 3 years naman. Mabait din po yung Mabait naman. So ngayon, bakit gusto niyang umuwi dito? dahil nagkasakit po siya. Gusto niya andito si mama at papa mo. Maalagaan siya. So kailan po kayo pupunta doon, Tay? Punta kayong Davao po? Doon ta ko to sir. Pupuntahan mo po? So, syempre po, bilang magulang, sila tatay, nag-aalala din po kayo. Grabe inyong kabalaka po sa inyong anak na ilang araw na, mag-isa ka, 4 days, 4 or 5. Nagkakasakit doon mga kalangga. May update kayo araw-araw sa kanya? Oo po. Kumusta naman daw siya karon? Paghapon, napaghabi sakit? 1 week na po daw yung absent niya. Dahil daw po sa Dahil lang sa sakit. Grabe, Kumusta yung gibati karon tayo na ng anak? Siyempre, kay anak dito nga nagkakasakit po sa ibang ibang probinsya. Nabalaka ko sa wala. Noon sila dito. May parinti na yan. Wala siyang mga doon. Wala sila mga parinte, wala siya. Igagaw lang. Wala makatabang niya. Baga naluoy po kasi yung sitwasyon po na grabe paningkamot nga maka-eskwela lang. So, ang kitaon din ni Mabel Daisy yung pagsali sa sa modeling. Moto yung ihatag din sa inyo, Atay, para pamasahe. So, naghulat pa bud mo kung kano sa Oo, kuya. Bakit emotional kayo, Mabel? Ano yung problema? Naaawa po ako sa kapatid ko. Nag-aalala po. Dahil wala po siyang pamilya doon. Siyempre, yung may-ari ng bahay, may trabaho man din yun. Oo, diba? So, wala siyang maasahan doon. Hindi sarili lang. Kung naa siya diri, mas matiman siya. Pero pila nakaadlaw dito nagkasakit. Grabe.
Dugay-dugay na ba siya wa nakauli dire? Dugay-dugay na kuya. Tay, bakit naging emotional po kayo sa may imong gibati karon tay? Medyo grabe yung kabalaka sa inyong anak. Oo, sir. Tapos wala kayong magagawa kay siyempre gustuhin man ninyo na puntahan yung anak niyo po. Pero wala may sapi, wala may ano, Oo, pamasahe. Alam niyo ba yung lugar doon sa Davao? Kabalo mo? kato na po. Nakaanto naman ka. Siya sigingon nga muuli siya dire jud. Kasi gusto jud niya nga ano, 'di ba, magpahulay sa dire, 'di ba? Gusto niya nga maalagaan siya sa ginikanan. Grabe po ang sakripisyo din ng anak niya po doon, tatay, no? Gusto talaga niya na makatapos ng pag-aaral. Kaya believe tayo, 'di ba? Kasi nga sa kabila po ng ganyang sitwasyon po, no, wala si mama at papa niya doon. Pero nagpapatuloy pa rin po. First time niya ba na nahitabo na inani? Medyo grabe yung sakit karon. Pero adto-adto pud mo nagakontak siya, ha? Oo. So unsa imong gisaad sa iya tay nga adtuan nimo siya? Mao yung giingon sa iya, ha? Unsa man pud yung giingon nga gulat ra siya dito? Kuan sir. Ingin siya nga mo. Maarang-arang ako. Mabiyahe siya. Kuan siya mo. Tawag daw siya sir. Pero karon medyo dili pa jud okay. Oo. Pero kumusta naman ang ginakaon niya dito? Konsumo, okay lang naman. Okay ra kuya. Sakto naman yung pagkain niya doon. So gusto mo talaga tay sa mga anak niya po na ganun makatapos talaga ang pag-aaral. Mo ni akong gipangandi sir. Pangando jud nimo ni. Makatapos. Bakit ano pong nasa isip niyo tatay pag makatapos po sila ng pag-aaral? Para nga di na parehas amo as sir. Nga grabe kalisod. Di na siya makatagamtam sa among naagian. Kaya tinanggap mo na lang yun, Mabel, yung offer ng ano, tourism dito Oo. na magsali. Buti di naman conflict sa ano mo, sa pag-aaral mo. Hindi. Gabi man. Oo. So, habang naandun ka, ano yung iniisip mo talaga na alam mo na may talent fee yun. So, natutuwa ka dun na Oo po. syempre ito magagamit ito sa ano kapatid ko. Sinabihan ko dun po yung kapatid ko na maghintay ka lang. So, malaking bagay din yun, Mabel, no, na nakuha ka bilang model. Marami ba kayo? Mga 30 po. 30. Oo. Grabe. So, sobrang dami po dito sa Bukidnon, mga kalangga, diba? Maswerte si Mabel na naisali po doon, no? Kasi nga alam ng Diyos na may purpose, di ba? Alam niya na grabe yung pangailangan mo. Kaya doon natin makikita, malalaman na kumbaga grabe yung pagsisikap din, no, sa sarili. Bonus na lang yung mga tumulong sa kanya, no? Andiyan si Tita Francisca. Pero sa pagsisikap ay talagang hindi po sila umaasa, di ba? Sa mga binibigay natin or sa mga tinutulong natin. Kaya ito nag-sideline mga kalangga ng pagmo-model, no, para may kikitain doon. So anong araw pa ngayon? 25. So 4 days pa. 29 ba? 29 pa ihatag. So maghihintay pa kayo, if ever na hindi ako nakapunta ngayon, maghihintay pa kayo ng 4 na araw. Grabe, matagal-tagal pa yun. Basta yun na lang talaga yung inaasahan nyo. Yung ano naman tayo, mais, wala pa namang bunga. Wala pa may kapugas. Saging, wala pa po yung saging po. Wala pa mo kapugas. Wala pa may kapugas mo. Saging, wala pa po saging. Wala pa sir.
Kaya ito mga kalangga, no, nagiging konsumo na nila mga kalangga. Buti may tanim talaga kayo tayo, no? Naginabod may tanom di abang ang mga inaanak. Kakasurvive sa inyong pagkaon pod. So, dugay pa lang, inyo na nagipang tanom, di ba? Kasi darating yung panahon mga kalangga na krisis, di ba? Kumbaga taghirap, walang kita sa mais, saging, walang ibang trabaho. Kaya doon sila umaasa, mga kalangga. So, maliban sa kamote, ano pa yung ikukonsumo nyo dyan? Kuan sir. Dooy, napumidooy. Nasa. Mau po na yung tanom. Grabe. Kaya yun yung sinasabi natin mga kalangga na mga ganitong tao, ganitong pamilya, pag masipag lang talaga, hindi po nagugutuman, di ba? Kasi nga ganito nga buti may ano ka pa, may konsumo ka man doon. May bigas ka pa sa boarding house mo? Meron pa po. Konti na lang? Oo. Kanong sa pa to? Mga 1 week siguro. 1 week na to. Oo. Kaya ngayon, bumalik ako dito sa inyo tatay, So, grabe, magpasalamat tayo kay Tita Francisca. Hulog ng langit talaga, sa mga ganitong pagkakataon na walang-wala tayo. Pero grabe yung ginawa ni Lord para magkaroon kayo ng biyaya. Diba? So, ginamit si Tita Francisca para maging instrumento na makabigay ng tulong sa inyo. So, ayan Mabel, ano yung pasasalamat mo kay Tita Francisca sa araw-araw niyang binibigay din na suporta din. Salamat po, ma'am. Salamat po talaga. Salamat po. Salamat po sa tulong ninyo po. Di ba kahit di natin kilala masyado, di ba? Dito lang natin nakilala sa social media. Pero grabe yung tiwala niya, di ba? Grabe yung suporta niya din. Kaya ito, Mabel, di na kayo kakain po ng puro kamote. Ayan. Ito. So pinabigay po ni Tita Francisca, Ginawa lang din akong tulay, para maiabot po sa inyo itong tulong galing sa kanya. So masaya ka na grabe sa ganitong pagkakataon na hindi na kayo kumakain ng bigas, 'di ba? Kasi nga ubos na at di nyo alam kung kailan pa ulit magkakatikim ulit ng bigas, 'di ba? Siguro pag magkakaroon ka ng talent fee, doon ka kukuha. Pero ito, grabe, biglang sumulpot yung biyaya galing sa ating pinakamamahal na sponsor, si Tita Francisca. Salamat po, Tita Francisca. Salamat po talaga sa tulong ninyo po. So ano yung, di ba, syempre di man natin siya masusuklian sa mga ganitong biyaya or ganitong tulong. So ano yung pwede mong maisukli sa kanya? Ano lang po, yung pagtsatsaga po ng pag-aaral. Salamat po. Ititake ko po talaga yun, ma'am. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po masasayang yung tulong niyo po. Mag-aaral po ako ng mabuti po. Oo, kasi kumbaga grateful ka talaga, Kumbaga thankful ka dapat kasi nga kumbaga mag-aaral ka na lang, 'di ba? Hindi ka gaya sa kapatid mo na kailangan pa niya mag-working student para makapag-aral sa college. Pero ngayon, maswerte ka dahil isa ka sa nakuha namin or napili na mabigyan ng scholar, diba? Maging miyembro ng Rochelle Scholar. Kaya ginamit si Tita Francisca para maging sponsor mo, 'di ba? Kaya lahat ng mga concern, talagang siya yung mas lalong nag-aalala sa iyo, 'di ba? Iniisip niya na baka wala na kayong pagkain dito, baka ubos na yung konsumo mo. Kaya bumabalik ako dito sa inyo. Si tatay naman, tanungin mo kung ano yung masasabi niya kay Tita Francisca. So, daghang salamat, ma'am. Libu-libong pasalamat na ko sa imo, ma'am. Dili nga ako ra, dili nga si Mabel ra ang imong gitabangan hasta kami
nga gitabangan ma'am, dako gyud salamat. Dili mabayran ang imong kaayo sa amo ma'am. Salamat ma'am. Ayun, salamat po Tita Francisca. Siyempre si mama po ni Mabel na ano po, emotional din po mga kalangga, no, nasa gilid lang po siya. Siyempre umiiyak po ng tahimik kasi nga ramdam po nila, no, yung napagdaanan po ng kanilang anak ngayon. Kaya Nay, ano pong masasabi niyo po kay ano po Tita Francisca sa palaging tumutulong sa inyo? Ma'am, daghang yung salamat. Bisan tuol nga naa ka sa layo, pero padayon gyapon ka nagtawag sa amo. Ginura gyud may balo sa mama. Grabe. Kahit di talaga kayo kilala, di ba? Hindi nyo kamag-anak. Wala kayong connection po kay Tita Francisca. Pero grabe yung suporta sa inyo. Di ba? Diyan ako mas bumilib mga kalangga. Kasi nga dito niya lang po nakilala sa ating vlog si Mabel. Pero magaan yung loob niya sa'yo. Di ba? Siguro din kayo, di ba? Nagkokontakan din kayo. Di ba? Kaya mas mas nakakatulong yun para mas mamotivate ka sa pag-aaral, 'di ba? Kasi grabe din yung pagpapayo niya. Kaya soon kung makaka-uwi man si Tita Francisca, makakapunta mo siya dito. So una niya talagang bisitahin is kayo, 'di ba? Kaya yun lang, basta wag ka lang magbago, Mabel, 'di ba? Kasi grabe yung opportunity na ito, 'di ba? Hindi basta-basta na ganito. 'Di ba? Kagaya sa kapatid mo na kailangan pang magtrabaho, kailangan pang pumunta ng ibang lugar para makapag-aral. Pero dito sa'yo, mas maswerte ka kasi nga mag-aaral ka na lang, di ba? May magbibigay sa'yo ng suporta. Kaya kayo yung maging pag-asa ng pamilya mo. Ilan ba yung kapatid mo? Ilan pa yan sila? 5 po. 5. So may mga kapatid ka pang tutulungan, di ba? Soon kung makapagtapos ka. Ayan. So, anong oras na ba? Mag-2:00 na. Magsaing na po kayo. Kasi po, ito po yung pagkain nila ngayon mga kalangga, oh. Di ba? Kamuti. At ito, Mabel, may ibibigay ako sa iyo. Galing ito kay Tita Francisca. So, ikaw na bahala kay Papa Juan kung bibigyan mo siya pang pamasahe, di ba? So, ito, tanggapin mo. Salamat. Financial na tulong din ni Tita Francisca para sa iyo. Salamat po talaga, Tita Francisca po. Salamat po talaga. Napakalaking tulong na po ang iyong binigay po sa amin po. Hindi lang po sa akin, pati na rin po sa pamilya ko po. Salamat po. Nawa po'y blessingan pa po kayo ni Lord. More blessings pa po ang ibigay sa inyo po. Salamat po, Tita. Ayun, salamat po Tita Francisca, and ito tatay, sana makatulong po ito sa inyo, itong bigas na isang kaban po na bigas yung binili talaga natin para medyo matagal-tagal maubos. At ito naman, ayan, butas na po. May mga sabon dito na nanay para makapaglaba po kayo. Tapos ito mga pangunahing konsumo nyo, mga noodles. Ayan, tapos mga pambaon po ng anak mo. Ayan. So tatay, sa pagbalik namin ngayon, murag nabuhayan ka, di ba? Murag nabuhay yung loob mo na nadyoy pag-asa pa, di ba? Kay kanina po si tatay po, nakatulala lang. Grabe din pala yung problema. Kaya ngayon na itanong po natin mga kalangga kung bakit ganun. So nalaman natin yung dahilan, yung anak po niya, yung ate po ni Mabel na grabe po yung sakit po ngayon, sa over fatigue yata yun. So ano yung pinapayo mo doon, tate, sa anak niyo po? Kasi mong gitambag siya na nagkasakit mo siya karon tapos wala mo. Akong giingon sir nga. Wala man ko diha. Ginoo na lang ang may balo. Tama. Asa kay butang. Ampo lang yun sa Ginoo. Kaya man kay kauban diha. Ginura imong kauban diha.
magsalig lang sa Ginoo. Dili ka dili ka pasagdan sa Ginoo. Mora ba? Yun. Malaking ano na yan, baga malaking bagay na din po yun mga kalangga, no? Kasi nga, baga nag-aas po ng spiritual healing si tatay, di ba? Kasi nga wala tayong ibang malalapitan tay. Hindi ka man makapag-abot ng gamot sa kanya. Kasi nga sobrang layo po ninyo. Pero naman siya gitake karon ng mga tambal. Na ako ya, Napod. pero dili daw mo kuan. Di daw mo epekto. So, syempre siguro kailangan usat niya siguro mag ano diri. Magpahulay ba, di ba? Akong gikabakan sir kay manghubag ra bang mata. Manghubag yung mata. Hala. Anong sakit po ng anak niyo po ate? Ano sa din na yung sakit day? Huwag mo kabalo day. O pa na pa-check up? So, yun pala yung malaking problema sa kanila mga kalangga, ano? Buti sana kung naandito, pwede maalagaan, no? Pwede mapa-check up kung maubanan, di ba? Eh kung naandun siya lang isa, ay mahirap na mahirap. Pati siguro sa pag-inom ng gamot, basig maglisod pa siya. Di ba? Kasi kung nagkakasakit tapos mag-isa lang, grabe, napakahirap po niyan. So, sige lang nay, no? Kay basig makapunta po yung asawa niyo po doon, di ba? Ato ka na to tay, saya ha. Kusang kontak ko na si Roka. Kano sa mga kamuad to tay? Kung dala ko yung kwarta siya. So halimbawa, bibigyan ka ni Mabel ngayon, kailan ka pupunta? Kailan mo gusto pupunta? Pwede ugma siya. Ugma. Anong oras bukas? Kasi uwi din tayo. Di ba? Ay, di mo ito makagikuan de. Davao. Lahi pa itong way. Oo. Cotabato mo ditong ruta de. Kisirado naman dito sa Quezon. Sige lang tayo, no? Basta ano lang, ampul lang ta perme nga walay mahitabo nga dili maayos imong anak. Di ba? Oo. Basta always kontakon lang ninyo, no? I-update lang. Kay wala man tayo maka ano doon, wala yung maka-istorya. So ayan Mabel, bago kami uwi or alis, ano yung masasabi mo dito sa ating mga viewers na grabe din yung pagsuporta sa iyo, di ba? Bilang Rochelle Scholar po mga kalangga. At the same time, naging beneficiary po natin. At ito pa tatay ha, bago ako uwi, bago ko makalimutan, pagkatapos po ng pabahay dyan kay Anan, kasi next week i-ribbon cutting na yan. Sa inyo na kaagad yung gagawin naming bahay. So inyuhan na po tay. So baka next week magsugod nagbuhat na rin. So tay, unsay mong gibati karon nga grabe may sa kabila ng inyong problema karon. Naday mas ano pala, naday mas grasya nga naabot, di ba? Mao ni inyong balay. Diba? So, sobrang nalipay sir. Kung balayan ninyo dire. Para nga wa na mahuna-una sa akong mga anak nga ilang problema bahin sa balay kay balayan mi kung graduate siya. Muna nga dako nga akong pasalamat sir nga kamuy mo balay sa amo kay para nga di na siya di na siya makuha niyang utok nga magpupus na lang gid siya mag-eskwela tungod kay nanay gi kuha ninyo nga balay sa amo sir. So ma'am, daghang salamat sir sa pagkuha ninyo sa amo sa balay. Ayun. So, ayun Mabel, hindi lang pala scholarship yung ibibigay sa'yo ng Rochelle Community, diba? Maging yung pabahay, nakahanda na, nakaplano na, kaya may buhangin na dyan sa labas. Kasi next week, uumpisa na yung paggawa. So ano yung message mo doon sa dalawang grupo yan sila? Forever Titas, Rochelle Forever Titas, and RFUS Family. So nag-combine sila, nag-collab para sa kanilang isang purpose. Yun ay makatulong sa inyong pabahay. So ano yung message mo sa kanila? Salamat ho sa inyo. Tinupad niyo po ang pangarap
po namin ng kapatid ko po. Salamat ho sa inyo. At dahil din po sa inyo to, Kuya Ruel, salamat ho sa inyo. Salamat ho. Dahil hindi po nila akong makikita kung hindi po dahil sa inyo. Salamat ho. Napakalaking tulong po ito sa amin po. Salamat po talaga po. Dati yung pangarap ng kapatid mo, pangarap nyo, pag once makatapos yan ng pag-aaral, kayo talaga mismong papagawa. Oo po. So, may mga plano na kayo kung anong klaseng bahay. Oo po. So ngayon, mas matutuwa yung kapatid mo dahil ganito, pag uwi niya dito, di ba? May sisimulan ng bahay para sa inyo. Kumbaga, ang iyang naunaon po dito sa layo, mas mas wala na, di ba? Kaya di na siya magnauna sa nga dapat mag-focus na talaga sa pag-aaral. Ganun dapat, di ba? Kasi nga, kailangan i-prioritize natin yung pag-aaral. So, ayun, baka next week babalik kami ha, para masimulan na yung bahay ninyo. And, siguro Martes yata or Miyerkules, i-invite namin kayo doon kay Anan, no? Ribbon cutting. Wala kang pasok nun? Meron. Nakiklase na. Sige lang, si papa mo lang, no? Okay, si mama mo. Punta kayo doon kay Anan, no? Para ribbon cutting natin yung bahay nila at i-turn over natin sa kanila. Kasi after nun, makatapos kina Anan ay sa kanila na kaagad makakalangga, no? Yan yung naka-line up na po. Kaya ayun, salamat po sa inyong privilege po na ganito makakatulong tayo sa mga kababayan natin dito. At syempre, mga tribo, no? Mga tribong manubo. Kaya nakakatuwa, no, na isa sila sa ating naging recipient po ng mga pabahay, mga tinutulungan, at maging sa scholarship po dito nagsimula mga kalangga sa kanila. Kaya maraming salamat po, and ayun, paalam ka muna kay Tita Francisca mo. Virtual lang, virtual. Hello po, Tita Francisca. Salamat ho sa lahat. Mag-ingat po kayo palagi po. At sana po ay safety kayo palagi po. Salamat po talaga. At sa mga viewers, sa mga Rochelle supporters po, Rochelle community, salamat po sa inyo. Salamat po sa patuloy na pagsusuporta kila Kuya Ruel, sa Roboys po, sa Rochelle po. Sa inyo rin po, Kuya Ruel, salamat po sa inyo. Ate Rachel, thank you po talaga. Naway, marami pa pong mga katulad namin ang matutulungan ninyo po. Salamat ho. God bless us all. Salamat. Basta yun lang, bawat natin vlog, dedmahin lang natin yung mga bashers, di ba? Kasi di naman sila nakakatulong. Ang mas nakakatulong talaga, yung kagaya nila Tita Francisca, di ba? Kaya tanggalin mo sila sa sa listahan mo na bigyang attention, no? Ang dapat bigyan mo attention yung mga sumusuporta sa iyo na totoo, di ba? Kagaya sa amin nilangga, mas nagpo-focus kami sa mga totoo talaga, di ba? At mas sa nakakatulong. Ano tay? Alis kami. Oo, sir. Nay, dire sa amin, nay. Ayaw mo dire. Yan. Nay, dire sa amin. At syempre nandito si Aguila. Naiyak-iyak Aguila. Naiyak ako sa istorya ng buhay nila. Ay, grabe. Ayan, ito na iyak na namatawa. Puro kasi kalog yung kasama ko. Puro kalog. Di ba napanood mo kanina? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Bali, naawa po ako sa mga nila, yung kalagayan po talaga nila dito. Tapos, at naging masaya na rin po kasi may mga tao pong tumutulong po sa kanila. At ayun, nabalitaan po natin, may naka-schedule na rin po yung pabahay po nila. Ayan po. Ayun. So, nasubaybayan mo yun si Mabel sa mga vlog ko. So, ano yung nakikita mong transformation sa kanya? Ano yung pagbabago? Simula nung una talaga na nakilala namin yung pamilya niya. Una, yung hindi siya nahihiya na magsasalita. Oo. Mas nag-i-improve na yung niya. Nag-i-improve na po yung pagsasalita. Tapos, yung pananamit niya rin. Kasi nga, nag-aaral na siya sa sentro, sa Valencia. Yun. Tapos yung bahay naman nila, ano yung masasabi mo? Yun. Kailangan talagang palitan. Kailangan talaga. Check mo. Kasi Di ba? Siguro kung uulan dito, wala. Baka, may mga... Ulan din sa loob. Sa loob, no? Parang tuluan din po mga kalangga. At lupa lang yung sahig. Di ba? Kaya ikaw yung makapagsabi talaga, Aguila,
Na-deserve talaga nila ng deserve pabahayan. talaga po nila na pabahayan mga kalangga. Ayan. Kasi yun, makikita naman po natin yung yung bahay po nila. Kapag umulan dito sa labas, umulan din po yan sa loob. Grabe no. So promote mo yung channel mo dyan. Ayan, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa akin po, Agilang Bukid, and please subscribe na rin po sa channel ko po na Agilang Bukid. And please like and share din po sa aking mga uploads. Ayan po. Ayan. Siyempre, bigay mo dun sa ating bagong At nandito vlogger. po rin yung isang vlogger din po natin, kasamahan po natin dito sa Young Raw Boys. Ito, nandito po si Kinit Vlog. Ayan. Ayan. Lupo. Lupo. Promote mo yung channel mo. Promote mo. Grabe, magpa 4,000 ano? 4,000. Ako si Kinit Vlog. Please po pa-support po sa channel ko po mga kalangga. Para support lang po kayo sa aking channel mga kalangga kasi first time ko lang po nakapag-gawa ng channel. So yun lang po. Maraming salamat po. So ano yung feeling na ganito? Vlogger ka na talaga, di ba? Yung na-feeling ko po ay iba na po sa dati. So medyo magana po yung pakiramdam ko mga kalangga. Dati mabigat. Mabigat. So, ayun lang po mga kalangga. Oo. So ano yung goal mo talaga dito, Kenneth? Pag syempre nakikilala ka na, gusto mo talaga na makatulong. Opo. Pero dito sa content mo, ano yung gusto mo na maging content mo sa mga upload mo? Ano yung category? Kasi kagaya sa amin, charity, di ba? Tumutulong kami. Meron naman mga entertainment, papatawa. Meron namang farming. Magpa-farm ka. Or yung pang-apat, ano ba? Luto-luto, di ba? Ganyan. So ano yung gusto mo talaga? Daily life. A day in my life. Gusto mo mag-charity? Pwede yapon. Gusto mo makatulong? Gusto mo rin maging charity ngayon. Kagaya nilang di ba? Ano lang siya, part-time lang. Diba? Kasi syempre nag-aaral. Syempre, para magkaroon ka ng upload, adlaw-adlaw na ginagawa mo, araw-araw na ginagawa mo. Mo yan, i-document mo yan. Maging sa school, pwede kang doon, para lang may i-upload ka. Diba? Kasi malaking bagay yan. Kagaya namin, diba? Nagsimula lang kami sa pinakamaliit lang talaga. Mas advantage nga sa'yo kasi nga ang bilis tumaas, diba? Sa akin, siguro 1 month pa yun bago na 1,000. Dati. Oh. Ganyan din sa'yo. Ay, grabe yan. Hirap kaya makuha yung 1,000 na Ay. At syempre, ang dyan din dun mga kalangga. Promote natin. Yun guys, support niyo po yung channel namin ni John Lindon. Huwag po kayo magsawa manood sa amin kasi nandito po kami ngayon, sila, sa atin lahat, ikaw, ako, yeah. Thank you po, maraming salamat, God bless you. Yan mga kalangga, promote na namin yung channel namin, John Lindon Official. Huwag po kayong magsawang manood sa mukha namin. Yung mga live every hapon, di ba? Yung mga live namin kada hapon mga kalangga. At kumawa kayo sa amin, palipad naman kayo. Yan lang po, maraming salamat. And I, thank you. At syempre mga kalangga, Tatay Mars vlog na lang ka. Sundil, syempre magiging vlogger ka na soon, diba? Kasi na-adapt mo na yung mga ginagawa ni Kuya Victor mo. Oo. Ano ba yun? So ano yung masasabi mo sa mga sumusuporta sa'yo at mga nagmamahal din? Sa nagmamahal din sa akin, maraming salamat po sa inyo. Ito kasi tinatawanan ako eh. Diretso lang ka. Ano yun na, mga distraction, di ba? Ang importante dyan, di ka magpa-distract. Hindi ka mahimong vlogger kung mapekto ka. Tanawa. Ano masabi mo sa mga sumusuporta at nagsusuporta, nagmamahal sa'yo? Nagmamahal po, maraming salamat po sa inyo. And then sa nagsusuporta po, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay hindi po kayo magbago na magsuporta sa amin po. At din, yun lang po. At syempre mga kalangga, Kuya Victor. Kasali pala ako. Kasali yan. Promote. Sa akin naman, maraming salamat talaga sa Russell community, especially kay Dodong Roel, kay Langga Rachel. Maraming salamat sa kanila.
At syempre dito sa team namin with the Young Raw Boys, maraming salamat din sa kanila dahil sama-sama po kami sa mga gawain. Yun ang Naging feeling young ka na din. Oo. Parang hindi na kagaya sa dati, di ba? Ngayon parang feeling bata na rin tayo. Malit na yung ano. At syempre maraming salamat din kay God na lagi siyang kasama sa bawat mission natin. No? At ayan, maraming salamat din sa mga sponsor na patuloy nagtiwala kay Dodong Roel, kay Langga Rachel. Maraming salamat sa inyo. And God bless. Ay, gabi na, I thank you. Sige po, ayun, maraming salamat po mga kalangga and God bless po sa ating lahat, no. Ayun, please support natin yung mga channel po na pinromote lang po kanina nila. Ayun, Kenneth Vlog, John Lindo Official, Rachel Morales, and syempre kay Kuya Victor Vlogs. Kaya Gilang Buki din pala. Salamat po mga kalangga, God bless, and abangan niyo po yung ating pabahay dito soon, no. Kina Maybell dito yan. Ayan, may buhangin na dito. Salamat po, God bless. Ingat kayo.